Do you have any idea pag sinabi nating reproduction? Ano pong ibig sabihin nun? Yes, Estrada. Para for population growth ng isang species. Okay, to reproduce, no, to populate, no. So, actually, no, the main reason kung bakit nagkakaroon ng reproduction or bakit nagre-reproduce, pag sabi natin reproduce ha, para magkaroon ng offspring, no, ng anak. Okay? So, bakit po nagpo-populate or nagre-reproduce ang mga organisms? So, organisms, hindi lang po tao yun ha. Okay? So, bacteria, plants, animals, protists, tsaka fungi, no? O, sige, sumagayad. Bakit? To avoid extinction. Okay, very good, no? Hindi po nila ginagawa yon dahil gusto lang nila. Okay? Ginagawa po nila yon because it's their natural drive, survival drive nila yon para yung kanilang species ay hindi mawala. Okay? Kasi pag nawala yon, there will be an imbalance in the ecosystem. Magkakaroon ng imbalance. For example, ang palaka nawala, naubos, hindi nag-reproduce, namatay, naubos. What will happen? Okay? First, no? Ano ba, alamin natin muna yung role, yung niche ng isang organism. Ano bang ginagawa ng palaka sa environment? Ano yung mawawala nila? Ano yung mawawala na tinatrabaho ng palaka? Ano pa ginagawa ng palaka sa environment? Okay? They control, sige, Estrada. Chair, yung mga yung Okay, mga very good. Insects, no? Okay, they control the population of the insects, especially yung mga peste sa atin, no? For example, mga what do you call this? Lamok. Oh, 'di ba yung mga mosquitoes, no? Kung hindi kakainin or wala na yung kakain sa mga sa mga mosquito, no? The mosquitoes and the other insects will overpopulate. Pag nag-overpopulate sila, ano mangyayari? Kakalat sila sa area. O for example, mosquito pa lang ha, mosquito pa lang pinag-uusapan. Pwedeng magbigay ng malalalang sakit ang mosquito like chikungunya, chikungunya virus, dengue, no, at marami pang ibang sakit na malala, no, kapag hindi na control ang population ng mga mosquito. Yun lang ay kapag nawala ang mga frogs kasi hindi sila nakapag-reproduce, no. So mahalaga po ang reproduction. Again, it's their drive, no? Their natural drive 'yon, hindi yung gusto lang nila. Ginagawa nila ang reproduction kasi kailangan nila, no? Okay. So there are two types of reproduction, no, but we will be only focusing on sexual reproduction. Okay? So here are the learning objectives for today. Describe sexual reproduction and differentiate from asexual. Demonstrate knowledge on the parts of a flower. Okay, si flower, mapag-aaralan natin. And appreciate the importance of sexual reproduction. Bakit pa mahalaga ang sexual reproduction, no? So, let's have a VTR, visible thinking routine. What do you see on the image? Ano po yung nasa image? Yes, Libradilla. Sperm cell, sir. Okay, very good, no? Mayroong sperm cell, no? Entering, no, the egg cell. Okay, egg cell yung nakaganon, no? So what do you think is going on? What is going on the picture? What is happening? Yes, go. Reproduction. Okay? Reproduction, no? Nag-meet na. Very good. Nag-meet na yung egg cell and sperm cell, no? And the cell division is started to occur, no? Yung fertilized egg, after some time, magiging dalawa na yung cells, tapos magiging apat,
8 hanggang sa maging blastocyst, blastocyte, no? Then magiging fetus to 4-week fetus hanggang sa maging 20-week fetus hanggang sa maging offspring siya nung parents. Okay? So what do you think or what do you wonder? What makes you wonder? What makes an offspring different from sexual reproduction? No? Ano po pinagkaiba sa tingin nyo ng offspring ng anak dun sa parent in sexual reproduction? Sige nga. Again, ano po ang pinagkaiba ng anak sa parent in sexual reproduction? Yes, Estrada. Sa sexual reproduction po kasi, yung dalawang parent cells mag-meet. Kaya po yung offspring nila po, different po sa isang parents. Sa isa lang? Ay, sa dalawa. Okay, very good, no? Very good. Let's discuss first bago natin balikan yung question, no? Very good answer, Estrada. Okay. To formally discuss, no, sexual reproduction involves the union of gametes. Pag sabi nating union, pagsasama, pag-iisa, no, ng gametes. Ano ba yung gametes, no? In cells sa katawan, hindi lang ng tao ha. Again, pag pinag-aaralan natin ang science, hindi po tao ang center ng topic. Hindi lang tao, hindi lang sa tao umiikot ang topic, no? Especially in reproduction, 'di ba? Sabi ko nga po, in reproduction, it is not only limited to animals, no? Kasama po ang bacteria, plants, fungi at protists, no? Kasama po sila. Even the bacteria, no? Reproduction 'yun ha, reproduction, no? In sexual reproduction, union of gametes, no? So sa ano ba yung gametes? So si gametes, siya po ang sex cells ng mga organisms, no? Sa isang organism, example, tao. Example lang ang tao ha, example lang. Isa sa madaming example. Tao. Ang tao ay gawa sa cells. Tama po ba? Thumbs up nga kung agree. Ang tao ay gawa sa maraming cells. Okay, very good. Gawa po tayo sa maraming cells. Dalawang type of cells tayo gawa. Okay? Ita-type ko. Yung una, somatic cells or body cells. No, lahat ng cells na makikita mo sa katawan mo, they are body cells. No, cells in your body. No? For example, cell mo sa balat, cell mo sa cell mo sa lungs, cell mo sa heart, cell mo sa muscle, cell mo sa utak, no? Cell mo sa buto. They are all somatic cells. Katawan mo, cell ng katawan mo. Naintindihan? Okay? Yung isang type ng cell ay tinatawag na gametes. Ayun yung gametes. No? Or sex cells. Ano ba yung mga cells ng sex? Dalawa lang yun. Ah, reproductive cells. Dalawa lang yun, no? It's either sperm or egg. Okay? Sperm or egg. And they are... Okay, yan po. Nasa chat box. Okay? Again, somatic cells ay cells mula sa tuktok ng ulo mo hanggang sa kailaliman ng paa mo. Gawa po yan sa somatic cells. Okay? Lahat ng lahat ng cell na yan, they are diploid. Okay? Pag sabing diploid, from the first letter DI, die, ibig sabihin dalawa yun. So, sa tao, tao lang to ha, tao lang pinag-uusapan. Sa tao po, meron tayong 46 chromosomes. Okay, 46. Yung bawat cells, yung somatic cells, lahat ng cells ng somatic cells, bawat isang cell, mayroong 46 chromosomes. Kaya nga siya diploid. Ano yung diploid na yun? Kalahati doon from the parent one,
from the mother, kalahati from the parent to from the father. So dalawa pinagsama, 46. Diploid cells po yun. Ibig sabihin, lahat ng characteristics ng father mo, lahat ng characteristics ng mother mo, nasa somatic cells mo mula ulo hanggang talampakan. Thumbs up kung naintindihan. Pag 46 ang chromosomes, diploid cells. Ibig sabihin, 46 kalahati galing sa nanay, kalahati galing sa tatay. Okay? Gamits naman. Ang gamits natin, sa lalaki lang, sperm cell. Okay? Pag lalaki ka, sperm cell ka lang. Wala kang egg cell. Okay? Pag babae ka naman, egg cell ka lang. Wala kang sperm cell. No? So, yung mga gamits naman, sila ay haploid, kalahati. Okay? For example, sperm cell. Ilan ang chromosome ng sperm cell kung kalahati lang ng diploid? Yes, Asne. 23. Very good. Kala ko si Ramoy mo niloloko mo si Karen eh. Okay, very good, Asne, no? Ang sperm cell, 23 lang. Ang egg cell, 23 lang rin. No? So, dito nakalagay dito sa description, di ba? Sabi, the union of gametes. Pag nagsama daw si egg cell at si sperm cell, 23, 23, nagsama, 46. No, yung magiging offspring nila, 46 na. Okay? Sabi, gametes are both haploid. Ibig sabihin, tig 23 sila. The union results in fertilization. Pag nagsama sila, ang tawag doon, pag nagsama ang egg cell at sperm cell, pag nagsama, ang tawag po doon ay fertilization. Okay? Pag na-fertilize na yung egg, no, kasi mas malaki si egg kaysa sa sperm, si sperm papasok sa loob, no? So, naging isa na sila. Union, naging isa. Okay? Pag nagsama na sila, ang fertilized egg ay tinatawag ng zygote. Si zygote, siya ay diploid na. Paano po naging diploid, sir? Eh, kala ko ba tig 23? Eh, pumasok na nga po si sperm sa loob eh. So, 23 plus 23, pumasok na siya. Ilan na po? Chat box, ilan na? Chat box, 46 na. Diploid na siya. Naintindihan po? Okay, ganun po ang fertilization. Again, pag fertilization, hindi po pwedeng isa lang ha. Hindi po lang pwedeng sperm cell lang, hindi lang pwedeng egg cell lang. Dapat dalawa. No? Two parents. Okay? Yun po yung pinagkaiba ng sexual and asexual. 46 ha, hindi 45. Pag 45 may sakit ka. No? Totoo yan, may sakit ka. Hindi po yun biro. For example, alam niyo yung mga may Down syndrome, yung tinatawag na mongoloid. No, mali po yun, hindi po yun mongoloid. Ang tawag po doon, Down syndrome. Okay? Yung mga may Down syndrome, hindi po 46 yung kanila. Ilan? Naging tatlo yung isa. Naging 47. Kapag 47 yung chromosome mo, especially yung pang 21, kasi pares-pares yan eh. Di ba tig 23, nanay, tatay. Yung una, yung number 1 ng nanay at number 1 ng tatay, magpapares. So 1, 2, dalawa na bilang nun. Yung number 2 ng tatay at number 2 ng nanay, magpapares ulit. So ilan na yon? 1, 2, tapos 3, 4 na. So hanggang maka 46 ka. Yung pang 21 pair, ng nanay at tatay, naging tatlo. Pag naging tatlo, di ba dapat dalawa lang? Nanay, tatay. Eh, naging tatlo. Nagkaroon ng mali nung pinapanganak. Ay, nung nasa tiyan. Naging tatlo. Eh, dapat tigda dalawa lang, di ba? Yun yung nagiging Down syndrome, yung tinatawag na mongoloid, hindi po yung mongoloid. Yes, special kid, very good ask na. Yun yung writer. Special kid, no? Yung may Down syndrome. Hindi 46 yung kanila. So 45, 47, sorry. Nadagdagan ng isa, no? So we are very lucky, no, na tayo ay hindi ganon kasi
ano eh, mayroon silang defect sa kanilang system, sa kanilang DNA, no? Pero they don't may it doesn't mean na they are less of a person. Hindi natin sasabihin na ay may sakit 'yan, hindi na tao 'yan, 'di ba? Tao pa din sila, no? Nagkaroon lang ng problem nung pinapanganak sila. No, we are lucky na tayo ay normal. I mean, we are the norm. Tayo yung karamihan eh. Tayo yung pare-parehos na tigfo 46, no? Hindi sila abnormal ha kasi hindi sila iba yung kanila. We are the norm. Tayo lang yung common. Tayo tigfo 46. Sila na sobrahan. No? Okay, so hindi po dapat yun pag nagtatawanan, hindi po sila dapat kinukutya, no? Kahit behind their back, kahit hindi naririnig, no? They are, ayun nga, sabi nga ni Ase, they are special, no? Diba pag special, pinapahalagahan, no? So, ganun po ang sexual reproduction. Again, gametes. Union of gametes. Pag-iisa ng egg cell at sperm cell. Hindi po pwedeng isa lang, no? Yun po ang unique sa sexual reproduction. Okay? Ito po, yung gametes, yung egg cell at sperm cell, sa animals yan. Okay? Sa animals. Hindi po ganyan yung ginagawa ng bacteria. Hindi ganyan yung ginagawa ng plants. Hindi ganyan yung ginagawa ng fungi at protists, no? So, sila po, yung sperm at egg ay sa animals. Okay? Now, in plants, iba po ang kanila, no? They can reproduce sexually or asexually. Pwede po silang manganak ng kailangan nila ng partners, dalawa, lalaki at babae. Pwede rin naman ng sila lang, no? For example, malunggay, no? Yung malunggay, malaki na siya, puno na siya. Pinutol mo yung isang branch, itinusok mo sa lupa. After some time, magkakaroon siya ng sarili niyang ugat, sariling halaman na siya. Okay? Asexual reproduction tawag doon. No? Meron namang mga halaman na sexually. No, ibig sabihin, kailangan galing sa lalaki, galing sa babae. Magsasama sila, makakaproduce ng bunga. Okay? So, explain natin, no? Sabi dito, there were flowers. Some flowers are male and some are female. Yung iba daw, bulaklak, sila ay babae, sila ay lalaki. No? By the way, flowers are the sexual reproductive structure of the plants. No? Sa bulaklak po, ang mga bulaklak ang reproductive organs ng mga halaman. No, kung wala yung bulaklak, hindi sila makakapagparami sexually. Okay? Kailangan po nila ng bulaklak. Okay? Sa mga bulaklak, merong babae, merong lalaking bulaklak. Paano po natin malalaman? Okay. Example, I will stop sharing. I-share ko yung sa internet. Wait. Merong mga bulaklak na they both have um, the female and male part and merong mga bulaklak na babae lang or lalaki lang. Example ng babae or lalaki lang. Yung bulaklak ng kalabasa. Okay? Yung bulaklak ng kalabasa, ganyan po yung itsura, no? Merong lalaki, merong babaeng part. So, ito po yung mga lalaking part. Ito. Ito yung mga lalaking bulaklak. Ito naman yung mga babae. O, kung mapapansin nyo, mas malaki yung babae. Okay? Specifically, itong ovary. Kita nyo yung bilog dito? Okay? Yan po yung ovary nila. 'Di ba sa tao, ang ovary, nandun yung egg cell, no? Ganun rin po sa kanila, no? Ovary. Sa lalaki, pansinin niyo, maliit lang, no? Kasi hindi po yan yung kanilang reproductive part. Ang reproductive part ng mga lalaking flower ay nandun sa loob ng petals. Okay? Sa loob po ng petals na yan, i-share, ano ko na to. I-stop share ko na to. Okay? Sa loob po ng lalaking flower, no, makikita po natin yung kanyang male part.
Yung male part niya po, ito yun. O, try to imagine ano to, bulaklak ng kalabasa. Okay? Sa male part po ng flower, ang makikita natin, ganito, isang haba, ganyan, pahaba, tapos itong mga dilaw sa gilid, nandito sila sa tuktok. Ganun po yung male part ng lalaking bulaklak ng kalabasa. Naintindihan po? Okay? Pag binuksan mo yung petals, pinupunit kasi yung petals nun. Tapos isang haba, tapos nandun yung pollen grains sa dulo. Yun yung lalaking part. No? Sa babaeng part naman, okay, malaki yung kanilang ovary, may bilog na malaki sa ilalim. Tapos yung bulaklak, yung petals, tapos ganito rin. Etong ito. Etong habang to, tsaka etong tuktok na to, parang mushroom. Mawawala lang tong mga dikit, etong mga to. Isipin nyo, wala yan sa gilid. No? Ganun po ang female part ng bulaklak ng kalabasa. Okay? Ngayon, anong gagawin? Yung male part, ididikit dito sa stigma. Stigma yung tawag dito, yung parang mushroom. Okay? Si stigma kasi, para siyang may glue. Sticky siya. Sticky. Pag hinawakan mo, malagkit. Tapos kung mapapansin nyo, ayun o, may mga hair pang maliliit, no? Malagkit siya. Ngayon, yung lalaking part ng flower, ng flower ng kalabasa, merong pollen grains. Okay? Yung pollen grains, siya yung parang sperm cell ng mga plants. Again, di ba, pag plants, wala namang sperm cell. Animals lang yon. Yung sperm cell ng plants, pollen grains. Nasa lalaking area. Ito yon. Pupunta yan dito. Mapupunta siya dito sa stigma. Okay? Kakapit. Mabilis siya kakapit. Bakit? Una, yung stigma may mga buhok. Okay? So, matatrap yung pollen grains. Yung pollen grains parang powder siya. Pulbo. Ganon. Isipin nyo, ganon siya. Maliliit. So, yung pollen grains, didikit sa stigma kasi nga, madikit yun eh. Para siyang glue. Tapos may mga, may mga buhok-buhok pa. So, matatrap siya. Pag yan ay pumasok na sa loob ng stigma, dadaan siya dito sa style. Itong mahabang to, style ang tawag dyan, sa gumamela. Pupunta siya dun sa ovary. And fertilization will occur. No? Actually, hindi fertilization tawag sa plants. Ang tawag, pollination. Magkaiba. Pero same process. Pollination. 'Di ba? Sa tao, sperm cell, egg cell. Sa animals, plants, plants, dogs, cats, fish, kahit isda, no, sperm cell, egg cell, no? Sa halaman, pollination. Ano naman tawag? Pollen grains at yung ovary, no? Hindi sperm cell, egg cell. Naintindihan po? Okay? Pag yung pollen grains pumasok sa stigma, bumaba sa style, pumunta sa ovary, eventually magpa-fertilize na yon. Na pollinate na siya. Yung ovary lalaki siya. Lalaki siya ng lalaki, lahat ng sustansya mapupunta doon. At siya yung magiging prutas, yung magiging bunga. Yes, ovules on. Sa ovules siya. Sa ovary, nandun yung mga ovules. Yung ovules, yun yung parang egg cell. Yun yung egg cell nila. Very good. So, ah pag nakapunta na yung pollen grain sa loob ng ovary, mapopollinate na siya, yung ovary na yon lalaki siya, magiging prutas. Okay? So, yung prutas, yun yung offspring. Diba? Nandun yung buto. Yung buto, yun yung itatanim para maging magkaroon ng bagong halaman. Naintindihan po? Okay. So, in this case, sa ating example dito sa picture, si Gumamela. Si Gumamela, bisexual flower siya. Ano po ibig sabihin nun? Sa isang flower, nandun na yung lalaki yung part, nandun na yung babaeng part. Hindi kagaya nung sa kalabasa. So, ito, yung pollen grains, ito na yan sila. Mapupunta na lang sila dun. Ngayon, question. Paano mapupunta yung pollen grains dun sa stigma? What are the ways? Ano yung mga pamamaraan na mapupunta yung mga pollen grains
sa stigma? Okay, very good. Bubuyog. Yes, Asne. Gusto ko marinig yung boses ni Asne. Pag dumikit. Oh, very good. Pag dumikit, no? Paano? Paano didikit? Anong didikit, nak? Anong magpapadikit sa kanila? Ayan, eh. Bubuyog. Yes, very good. Hindi lang po bubuyog, no? Bubuyog, insekto, mga ibon, pati tao kasama, pati animals, kahit tubig, kahit hangin, no? Again, yung pollen grains nga, 'di ba? Maliliit lang silang powder. No? So, pag humangin, malakas na hangin, pwedeng hanginin, lipatin, matangay papunta dun sa stigma, no? O kaya pag umulan, pag napatakan ng tubig itong part na to, o napatakan, tatalbog yung pollen grains, didikit siya doon. Okay? Ganun po, ibang pamamaraan. So, yung mga bagay, mga buhay na nilalang na tumutulong na mapunta yung pollen grains dun sa stigma, ang tawag sa kanila ay pollinators or agents of pollination. No? Pag sabing agents of pollination, hindi lang yon mga may buhay. Pwedeng tubig, pwedeng hangin, no? Okay, pwede rin kahit mga elephant, pwede. Halimbawa, kumakain sila sa puno, no? Kinakain nila yung parte ng puno. Tapos nadanggi nila yung mga halaman, no? O yung mga bulaklak. Tumalbog yung mga pollen grains. Napunta sa kabilang sa stigma, no? E tina-pollinate niya na, no? Nang hindi nila namamalayang, no? Ang prime example po niyan ay yung mga bubuyog, no? Very good sa comment section. So, yung mga bubuyog po, ang ginagawa nila, maghahanap sila ng nectar. Okay, yun lang naman ang gusto nila eh. Kakain lang sila. Nectar. No? Sa paghahanap nila ng nectar, mapapaapak sila dyan sa mga pollen grains. Pag napaapak sila, yung mga legs nila puno ng balahibo pati katawan. So dumidikit yung mga pollen grains, no? Pag dumikit sila dyan, from flower to flower, lumilipat sila. So yung pollen grains ng flower 1 lilipat sa stigma ng flower 2. Okay? Pag lumipat, edi na-pollinate na yung flower. Nagkaroon na ng sexual reproduction. Okay? So, ganun po nangyayari ang sexual reproduction sa plants, specifically sa flowers. Okay? So, here are the parts of the flower. No, merong female part, merong male part. Okay, kagaya ng sinabi ko kanina, 'di ba? May mga flowers na lalaki lang sila. May mga flowers na babae lang sila. Pero meron ring mga flowers na isahan. Nandun yung lalaking part, nandun yung babaeng part. Example nga is si Gumamela. Okay? So, pistil, also known as the carpel, ito yung babaeng part ng bulaklak. Okay? Babaeng part ng bulaklak. So, sa babaeng part ng bulaklak, mayroong tatlong organ. Okay, o halimbawa, 'di ba sa babaeng part ng tao, merong ovary, may uterus, may vagina, may fallopian tube, may cervix, 'di ba? So ganoon rin sa flower. Yung babaeng reproductive part ng flower, merong parts, no? Yung stigma, ito yung sinabi ko kanina, yung may glue, may sticky, gooey substance na nasa ibabaw, no? Stigma 'yon. Style, ito yung mahaba. No? Ayan, dyan dumadaan yung pollen grains. Then, yung isa po ay yung ovary. No? Yung sabi ni Derpo, nandyan yung mga ovules. No? Yung ovules, no? Para mas maintindihan nyo kasi, sinisimplify ko. No? Sa ovary, nandun yung mga ovules. Ayan no, yung mga bilog-bilog na yan. No? So, dyan pupunta yung pollen grains. No? Okay? So, yun yung magiging prutas kapag lumaki. So, yun po ang babaeng part. Again, pistil or carpel ang tawag. Tapos sa pistil or carpel, meron stigma, style, and ovary. Next naman sa lalaki, stamen or stamen. No? Mayroong salitang men. Ibig sabihin, ito yung panglalaking part ng bulaklak. No? The male structure of the flower. So, dalawa lang ang sa stamen. The anther and the filament. Si anther, nandyan sa kanya nakatago. Para siyang maliit na
lalagyan ng mga pollen grains. Nasa loob niya yung pollen grains. Si filament naman, siya yung patungan, siya yung mahabang part na to, na patungan ng mga pollen grain, ng mga anther. No? Siya, doon nakasuspend, doon nakapatong, nakadikit yung mga anther. Ayan, sa habang yan. Okay? So, meron rin ditong um, part of the flower na hindi naman kabilang sa reproductive, si petals and si sepals. Yung sepals, ito yung kulay green, no, na nakabalot sa pinaka-base ng bulaklak. Si sepals, nung bata pa yung bulaklak, nung hindi pa siya nakabuka, nakaganyan pa lang. Di ba may mga bulaklak na nakaganyan pa lang? Ibig sabihin, maliit pa sila. Si sepals yung nagpo-protect para hindi masira agad. Okay? Yung isa naman, si petals, siya yung bumubuka. Okay? Si petals, it still supports the flower kapag malaki na. No? Ayan. No, siya yung sumusupport. Bibigay ng support. Okay? Yung petals, kailangan maganda, malaki, colorful. Yun yung rationale ng petals. Bakit? Bakit kailangan maganda? 'Di ba ang mga bulaklak magaganda, makulay? Karamihan pa sa kanila mabango. Why? Yes, go. Para mag-attract ng mga bubuyog. Very good. To attract the pollinators. Kailangan kasi nilang magpatulong para sila ay ma-pollinate, no? Kung sila ay maliit, tapos walang pattern, tapos walang amoy, 'di ba? Walang amoy. Hindi mabaho, hindi mabango, so walang amoy. Paano sila lalapitan, 'di ba? Paano sila papansinin ng mga bubuyog, ng mga insects, no? So kailangan sila ay maka-attract, papansin kumbaga. Kailangan nila magpapansin. Dapat maganda, dapat may amoy, no? Para mapansin sila. Para pumunta yung mga pollinators. O, di ba may mga bulaklak, yung Rafflesia, yung the biggest flower na Rafflesia, mabaho. O pag mabaho, anong insect ba yung mga naglalapitan? Di ba yung Rafflesia, amoy daw niya parang nabubulok na pangkay. O, ganun yung amoy niya. Pag ganun yung amoy, anong insect yung lalapit? Pag mabango kasi, bees. Ba kinukuha nila, ginagawa nilang honey. Ah, yes, very good. Mga langaw, kalimitan flies. No? Yun yung lalapit. Yung mga flies na yun, kahit na nababahuan sila, actually gusto nila yung amoy na ganun eh. Kahit mabaho yun, nakakatulong pa rin sila to pollinate the flower. No? Tumutulong pa rin sila. Yun yung ginagawa ng flower. Ayaw niya hindi siya nag-evolve para maging mabango. Binago niya, mabaho naman. Pero same result. Naka-attract pa din siya. 'Di ba? Nakapapunta niya pa din yung mga gusto niyang papuntahin. Nakapagpapansin pa din siya. No? O 'di ba? Ganun yun sa room, kunyari sa room. Pag mabango, napapansin mo ang bango. Pag mabaho, ang baho. 'Di ba? Napapansin mo. Nagkakaroon ka ng attention doon sa bagay. No? Ganun po yung ginagawa ng mga flowers. Very good. Question. May question kayo? So, ganun po, ayun po ang ating topic for sexual reproduction. Question. Utot. O yeah, pag may umutot, di ba? Mapapansin nyo, nakuha yung attention nyo. Okay? O, last slide. How sexual reproduction sets apart from asexual? O bakit? Or ano yung pinagkaiba nila? Paano sila nagkaiba? Sexual and asexual. Based sa ating napag-discuss. Ano yung pinagkaiba ng sexual and asexual? Yes, there po. Ay, hindi ba siya kataas? Ah, yes, Estrada. Yung sexual kailangan
Two parents. Pag Okay. asexual, pwedeng isang organism lang. Okay, very good. No, aside from that, how about their offspring? What will be the offspring of sexual and what will be the offspring of the asexual? May contact o i-clear o sige, i-clear muna natin yung kay Asne. May contact. Okay, example, mga tawag dito, isda, mga fish. Ang ginagawa ng mga fish, they don't have contact. Ang gagawin nila, yung mga babaeng isda, iiwan nila yung egg nila. Mangingitlog sila sa baba. Ilalagay nila yan sa pinakababa na karamihan na ilalagay sa ilalim ng tubig, yung lupa, yung pinaka-bed ng tubig. For example, sa river, sa mga bato-bato doon. Mangingitlog lang sila doon. Ang gagawin ng lalaking isda, if fertilize lang, maglalabas lang sila ng sperm. Walang contact yung parents. Okay? Walang contact. Okay? Siguro ang sinasabi ni Asne, sexual may union. Okay? Union dapat na. Sexual may union. May nagsama. Okay? Hindi contact. Kasi pag contact, nagkadikit. Eh wala namang nagkadikit na parent sa isda. Okay? Dapat may union. Ano yung nag-unite? Yung nag-union? Egg and sperm cell. Okay? Or sa plants, pollen grains and ovules. Okay, pag yung pollen grains nakapunta na sa ovary, magpo-pollinate na yun, tapos yun yung magiging bunga, no? Yun yung magiging fruit. Okay. How about their offspring? Ano ang pinagkaiba ng offspring ng sexual? Ano pinagkaiba ng offspring ng asexual? Or what is most likely to survive? Sige nga, yung anak ng sexual or anak ng asexual? Anyone? Wala. Anak ng sexual. Okay. Ah, sige, very good. Very good, Asne. So, explain na natin kasi wala na tayong time. No? So, anak ng sexual. Bakit po? Kasi, merong characteristics ng nanay, merong characteristics ng tatay. No? For example, si nanay mo may sakit, high blood, or sakit sa puso na lang, sakit sa puso. Si tatay mo wala. 50-50. No? May chance na magkaroon ka, may chance na wala. So, at least may chance ka. No? Ganun sa sexual. Unlike sa asexual, kapag ang nanay mo ay may sakit, iko-clone ka eh, dodoblehin niya yung nanay, yung parent, madodoble lang siya. May sakit na rin yung anak niya. No? Ganun po. So, sexual, ang very good, si Asne, very good yung mga nagsagot sa isip na sexual, no? Mas fit to survive po ang sexual reproduction offspring. No, kasi meron silang traits ng nanay at sa tatay. Okay? Do you have any questions? Questions regarding this topic before we end? Sure, naintindihan na po. Madali lang ang sexual reproduction. Ang asexual ang magiging mahaba, no? Ah, sige, very good. So tomorrow we will be having another discussion regarding reproduction.